Kabanata 17:26. Nagkatitigan sina Sebastian at Kenzo, at ang hangin sa paligid nila ay napakabigat sa tensyon na tila nakakabuwal. Ang mga mata ni Kenzo ay nag-aapoy sa galit habang umuungal siya at inalog ang kanyang napakalaking talam. Mga nagliliyab na arko ng nag-aapoy na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang sandata, pumuputol sa hangin na may matinis na his. Parang ang mismong atmosfera ay nasusunog. Ang pag-atake ay sumugod kay Sebastian na parang isang mabangis na tigre na handang lumunin ang kanyang biktima. Ngunit, nanatiling kalmado si Sebastian. Ang kanyang ekspresyon ay kasing tahimik ng payapang tubig, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng kahit kaunting pag-aalala. Sa isang casual na galaw, itinaas niya ang Harmony Blade, at isang guhit ng itim at puting enerhiya ng espada ang sumabog na parang kidlat. Ito ang Energy Slash. Ang enerhiya ng espada ay sumalpok sa nag-aalab na atake ni Kenzo sa isang mapanlikhang banggaan na yumanig sa lupa. Ang nagliliyab na enerhiya ay agad na naglaho, ang apoy ay naglaho sa kawalan. Yan na ba ang kaya mo? Sabi ni Sebastian, habang ang kanyang mga labi ay nag-uumukit ng isang mapaghinalang ngiti. Namilipit sa galit ang mukha ni Kenzo. Hayop ka! Subukan mo ito! Inferno's Wrath! Sigaw niya. Sa isang iglap, ang temperatura sa paligid nila ay biglang tumaas ng husto. Sumiklab ang mga apoy mula sa talam ni Kenzo, kumakalat na parang isang apoy na hindi mapigilan. Ang impyerno ay yumangay, bumuo ng dagat ng apoy na tila sumasaklaw sa kalangitan, bumabagsak kay Sebastian na may di mapigil ang lakas. Sumanghal si Sebastian, ang tono niya ay puno ng paghamak. Nagpakawala siya ng isa pang nakasisirang atake gamit ang isang galaw ng Harmony Blade. Ang kanyang mga galaw ay sinadyang ngunit puno ng nakananghihilakbot na lakas energy hiker. Ang talam ay sumiklab ng maliwanag na liwanag, lumilikha ng isang napakalaking anino ng espada. Ang napakalaking anino ng espada, na naglalabas ng aura ng pagkawasak, ay madaling tumagos sa dagat ng apoy, hinati ang impyerno sa dalawa. Ang natitirang enerhiya mula sa kanyang atake ay rumagasa patungo kay Kenzo na parang isang nagngangalit na bagyo. Napaatras si Kenzo, nanginginig ang kanyang katawan habang pinipilit niyang tiisin ang lakas ng pag-atake. Ang kanyang kutis ay naging napakaputla, at ang kanyang paghinga ay naging magaspang. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang malupit na kislap ang kumikislap sa mga mata ni Kenzo. Sa isang galaw ng kanyang braso, tinawag niya ang isang mahiwagang artepakto, isang napakataas at nakakatakot na kampana. Sa sandaling lumitaw ang artepakto, naglabas ito ng isang nakakatakot na aura na nagpang-inag sa mga manunood. Ang ibabaw nito ay kumikislap ng mga masalimuot na ron nito ay tila buhay, bahagyang kumikilos. Ha! Tinawag ni Kenzo ang Heaven Devouring Bell. Sigaw ng isa sa mga junior disciples ni Kenzo na puno ng kasiyahan. Iyan ay isang espesyal na artifact. Walang hanggan ang kapangyarihan nito kaya nitong lumunin ang langit at lupa. Bata, tapos ka na ngayon. Ipinuhos ni Kenzo ang lahat ng kanyang lakas sa kampana. Ang artepakto ay mabilis na lumaki, ang nakabibinging presensya nito ay pumuno sa larangan ng labanan. Sa isang nakabibinging ugong, bumaba ito patungo kay Sebastian. Ang nakabibinging bigat nito at nakakatakot na aura ay nagdulot ng pagbaluktot at pagyayelo ng nakapaligid na espasyo na tila nakalok sa isang pangkastes. Humigpit ang mga mata ni Sebastian, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kidlat habang siya ay lumipat sa tabi ng napakalaking kampana. Itinaas ang Harmony Blade, sinaksak niya ito ng buong lakas, naglabas ng nakakasilaw na sinag ng liwanag ng espada na tumama sa kampana na may malakas na tunog. Ang kampana ay nanginginig ng labis, at ang liwanag nito ay kapansin-pansing hamina. Sinundan ni Sebastian ng isang malakas na suntok ng walang pag-aalinlangan, at ang lakas ng kanyang hampas ay umuungal na parang bagyo. Ang epekto ay nagpadala ng mga shockwave na kumalampag sa hangin, at ang kampana ay nanginginig ng walang kontrol. Ang ekspresyon ni Kenzo ay lumabo sa takot. Sa pagkakataong iyon, nagbigay si Sebastian ng isang makapangyarihang sipa, inilabas ang kanyang napakalaking lakas sa palo. Ang kampana ay naglabas ng malalim,
umuugong na tunog habang ito ay inilunsad sa malayo. Sa loob lamang ng ilang maiikli at mabilis na palitan, matibay nang naitatag ni Sebastian ang kanyang dominyo kay Kenzo, kahit na siya'y nagpapagaling pa mula sa kanyang mga sugat. Sa katotohanan, ang tunay na lakas ni Sebastian ay higit na mataas kaysa kay Kenzo. Kung pinili niyang ibuhos ang lahat, madali niyang matatapos ang laban sa isang sadyang suntok. Ang mga disipulo ng Alpha Sect, na sa simula'y naniwala na hindi maiiwasan ang pagkatalo ni Sebastian, ay ngayon ay labis na nagulat. Nagkatakip ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala habang pinapanood nila ang nagaganap na labanan. Si Sheena, na matinding nag-aalala habang hawak ang lelayan ng kanyang damit, ay nakatitig na may malalaking mata kay Sebastian. Ang kanyang naunang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng paghanga. Kahit si Leylay ay hindi makapagtaglay ng kanyang pagkamangha, ang kanyang mahinahong anyo ay pansamantalang nabasag habang pinagmamasdan niya ang napakalakas na kapangyarihan ni Sebastian. Paano naging ganito kalakas ang lalaking ito? Ang mga iniisip ni Kenzo ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang kakayahan, ang kanyang mga pagsisikap ay wala ng iba kundi isang larong pintata sa harap ng lakas ni Sebastian. Sinamantala ang pagkakataon, kumilos si Sebastian na parang multo, lumitaw ng direkta sa harap ni Kenzo sa isang iglap. Ang Harmony Blade ay kumikislap ng malamig habang itinutok ito sa lalamunan ni Kenzo. Napuno ng pagkataranta ang mga mata ni Kenzo. Sobrang gusto niyang umiwas pero nakita niyang mabagal ang kanyang katawan na tumugon. Sa kritikal na sandaling iyon, sumigaw si Kenzo sa mga naguluhang disipulo ng Alpha Sect, "Ano pang hinihintay nyo? Salakayin nyo siya ng sabay-sabay." Ang kanyang sigaw ay nagpagising sa mga disipulo mula sa kanilang pagkakaabala. Nagmadali silang kumilos at inilabas ang kani-kanilang mga teknik. Ang hangin ay agad na puno ng nakakasilaw na mga ilaw at umaagos na enerhiya habang ang kanilang pinagsamang atake ay bumuhos kay Sebastian. Kabanata 1727. Si Sebastian ay hindi nagpaapekto, may ngiti sa kanyang mga labi at paghamak sa kanyang mga mata. Hawak ang Harmony Blade, kumilos siya ng walang kapantay na husay, naglalatag ng isang sapantahan ng mga anino ng espada na nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na kaligtasan sa gitna ng sunod-sunod na mga atake. Ang mga mata ni Sheena ay kumikislap sa paghanga. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan habang sumisigaw siya, "Go, Sebastian! Kaya mo yan." Habang lumalakas ang laban, pinanatili ni Sebastian ang kanyang walang kahirap-hirap na dominasyon kahit na siya'y napapaligiran. Si Kenzo at ang kanyang mga kasama ay walang magawa laban sa kanyang walang tigil na mga atake. Nang mapagtanto ang napakalakas na lakas ni Sebastian, nagpalitan ng makahulugang sulyap si Kenzo sa kanyang mga kasama. Sila'y agad kumilos ng walang pag-aalinlangan, mabilis na nag-ayos sa kanilang mga posisyon. "Bata, ngayon makikita mo ang kapangyarihan ng aming Nine Sons World-Destroying Formation." Sigaw ni Kenzo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang porma sayon na ito ay naglalabas ng apoy ng 9 na araw at kayang sunugin ang lahat ng umiiral. Wala kang paraan para makatakas. Sumali na rin ang iba, kitang-kita ang kanilang kumpiyansa habang sumisigaw, "Wala ka ng pag-asa. Wala pang abo ang matitira sayo." Habang unti-unting nabubuo ang porma sayon, ang kanilang mga mukha ay nagningning sa mayabang na kasiyahan, kumbinsido na nahuli na nila si Sebastian. Para bang nakikita na nila siyang talo at nagwawala sa sakit. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Sebastian ay nanatiling puno ng pang-aalipusta. Siyang tumawa ng may pang-aalipusta. "Akala mo ba na itong kahabag-habag na anyo ng porma sayon na ito ay makakulong ako? Kalokohan." Si Kenzo at ang kanyang mga kaalyado ay nagngangalit sa galit, sumisigaw ng sabay-sabay, "Ang iyong kay-abangan ang magiging iyong kapahamakan. Malapit na, makikita mo kung gaano talaga kalakas ang porma sayon na ito." Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, ang porma sayon ay bumangon sa buhay, naglalabas ng mga alon ng naglalagablab na apoy na nagtipon-tipon sa 9 na malalaki at mabangis na dragon ng apoy.
Ang mga dragon ay sumulong, ang kanilang nagliliyab na anyo ay naglalabas ng nakakatakot na puwersang mapanira habang sumugod sila kay Sebastian na nakabuka ang mga pangil at kuko. Nagbuga si Sebastian ng malamig na pag-ubo habang ang kanyang Harmony Blade ay nagningning ng nakakasilaw na liwanag. Agad siyang tumakbo patungo sa mga papalapit na dragon ng apoy nang walang pag-aalinlangan, sinalubong ang kanilang atake ng buong tapang. Ang kanyang mga palo ng espada ay mabilis at tumpak, bawat isa ay puno ng napakalaking kapangyarihan. Ang talon ay sumalpok sa mga dragon ng apoy nang may nakabibinging lakas, pinuno ang hangin ng mga nagniningning na pagsabog ng liwanag at alon ng nakakapaso na init. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Sebastian, ang dating makapangyarihang mga dragon ng apoy ay nagsimulang magpahina. Ang kanilang nagliliyab na liwanag ay hamina, at ang kanilang nakasisilaw na aura ay naglaho, na nag-iwan sa kanila ng mahina at pira-piraso. Habang pinapanood ang pangyayari, si Kenzo at ang kanyang mga kasama ay tinamaan ng labis na takot. Ang kanilang mapagmataas na kumpiyansa ay naglaho ng maging walang silbi ang kanilang porma sayon, at ang takot ay sumibol sa kanilang mga puso. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon upang maglunsad ng kontra-atake. Pinakawalan niya ang kanyang napakalakas na kapangyarihan at inilabas ang isang nakasisilaw na makalangit na teknik. Isang nagniningning na sinag ang sumabog mula sa Harmony Blade, tumagos ng diretso sa gitna ng porma sayon. Sa isang napakalakas na pagsabog, tuluyang gumuho ang porma sayon. Si Kenzo at ang kanyang mga kasama ay tinamaan ng malakas na pagsabog, umuubo ng dugo habang sila'y pinapadapo sa hangin. Tumayo si Sebastian ng matangkad, naglalabas ng aura ng dominasyon. Ang kanyang malamig na tingin ay bumagsak sa nakahandusay na si Kenzo at ang kanyang grupo. Sabi niya na may pagdura sa kanyang boses, "Ito na ba ang makakaya mo? At naglakas loob ka pang maging mayabang sa harap ko." Si Kenzo at ang kanyang mga kasama ay parehong galit at takot. Wala sa kanila ang inaasahan na si Sebastian ay magkakaroon ng ganitong kalakas na lakas. Mula sa nagtipong tao, umusbong ang mga bulong-bulungan. Yung mga taong yon talagang kumagat sa higit sa kaya nilang nguyain ngayon. Ha! Talagang kahanga-hanga ang batang lalaking ito. Ang lakas niya. Pero tandaan mo ang mga salita ko, nagkamali siya ng malaki. Hindi ito palalampasan ng Alpha Sect. Sino mang tumawid sa kanila noon ay hinanap at ganap na winasak. Ang nakakatakot na reputasyon ng Alpha Sect ay kilalang-kilala, at ang kanilang galit ay isang bagay na kakaunti lamang ang naglakas loob na sadyain. Ang kahihiyan ngayon ay hindi malilimutan. Ayusin natin ito sa ibang pagkakataon. Naiintindihan ni Kenzo na kahit na nagkaisa silang 5, wala silang laban kay Sebastian. Sa pagkakataong ito, talagang kumagat sila ng higit pa sa kanilang kayang nguyain. Akala mo ba matatalo ka lang at aalis ka na? Walang pagkakataon, sabi ni Sebastian ng kalmado. At ano ang gagawin mo? Ano ang magagawa mo? Pang-aasar ni Kenzo bilang tugon. Kami ay mga miyembro ng Alpha Sect. May lakas ng loob ka bang humawak sa amin? Kung gagawin mo, wala kang magiging libingan, sabi ni Kenzo nang may kaiabangan, hawak pa rin ang pangalan ng kanyang sekta. Bakit hindi ko gagawin? Malamig ang boses ni Sebastian, at ang kanyang pagnanais na pumatay ay sumiklab na parang bagyo. Kabanata 1728. Kung papatayin mo kami, gagawa ka ng isang walang hanggang kaaway sa Alpha Sect. Kahit gaano kalawak ang mundo, wala kang matatagwan, babala ni Kenzo na nanginginig ang boses. Mga patak ng pawis ang dumadaloy sa kanyang noo habang sinisikap niyang itago ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagpapanggap na may tiwala sa sarili. Sebastian, mag-isip ka ng mabuti, ang galit ng Alpha Sect ay hindi mo kayang tiisin. Ngumisi si Sebastian. Sa tingin mo ba epektibo ang mga banta sa akin? Ano ang Alpha Sect sa akin? Ang pagpatay sa inyong lahat ang tanging paraan para magkaroon ako ng kapayapaan ng isip. Kung hindi, magbabalak kayo sa dilim, at ayaw kong mabuhay na laging nag-aalala. May nakapulupot na mga braso, naglakad si Sebastian ng mayabang na may ekspresyon ng kaiabangan. May nakangiting pang-aasar na nakabuka sa mga sulok ng kanyang mga labi.
Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa walang pigil na pagnanais na pumatay habang sinabi niya, marami kayong mga kasalanan. Ngayon, nagtatapos na ang inyong mga buhay. Kailangan bang patayin talaga ni Sebastian sila, Lolo? Tanong ni Sheena sa malambot at nag-aalanganing boses habang hinahatak ang manggas ni Reiner. Ang kanyang maliwanag, inosenteng mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala, at ang kanyang ekspresyon ay parehong mapaglaro at Reiner ay bumantong hininga habang mahinahon niyang pinatpat ang ulo ni Sheena. May mga bagay na hindi maiiwasan, Sheena. Kung hindi sila papatayin ni Sebastian, sila ang lalapit sa kanya. Ano sa tingin mo ang dapat niyang gawin sa halip? Hindi ko gustong saktan nila si Sebastian. Masasamang tao sila, napakasamang tao. Nagalit na pinulupot ni Sheena ang kanyang mga pisngi habang mahigpit na nakapulupot ang kanyang maliliit na kamao. Kailangan turuan sila ni Sebastian ng leksyon. Si Kenzo, na ang kumpiyansa ay naglaho, ay nagkandali-kandali, hindi mo ako kayang patayin, Sebastian. Kung gagawin mo iyon, ang Alpha Sect ay hahanap sa iyo hanggang sa dulo ng mundo. Tama yan. Sumingit ang isa sa mga disipulo, kahit na ang kanyang boses ay kulang sa paninindigan. Galing kami sa Alpha Sect. Kung magpapabaliw-baliw ka, haharapin mo ang kanilang walang kapantay na paghihiganti. Ngunit si Kenzo at ang kanyang mga kasama ay maputian na parang mga multo. Ang talas ng tingin ni Sebastian at ang malamig na katiyakan ng kanyang asal ay malinaw na nagpapakita na ang kanyang desisyon ay hindi na mababago. Ang kanyang intensyon na pumatay ay labis na nakakatakot. Nagmakaawa ka na ba ngayon? Huli na. Ang boses ni Sebastian ay matalim, parang talam na dumaan sa hangin. Kapag sinubukan mo akong patayin, naisip mo ba ang ganitong kinalabasan? Walang makakapagligtas sa mga pinili kong patayin. Siya'y tumawa ng may paghamak, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paggalang habang idinagdag niya, karapat-dapat kayong lahat sa darating sa inyo. Ang Harmony Blade ni Sebastian ay kumikislap habang pinuputol nito ang hangin na may bilis at katumpakan na walang pagkakataon para sa pagtugon. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng bagyo, ang kanyang mga atake ay kasing nakamamatay ng kidlat. Sa loob ng ilang sandali, si Kenzo at ang iba pa ay naging walang depensa, ang kanilang mga buhay ay pinuksa isa-isa. Ang paglaban ni Kenzo ay tumagal lamang ng ilang mahihinang sandali bago siya natapos. Ang mga pumatay ay papatayin din. Nararapat lang sa kanila to, malamig na sinabi ni Sebastian, ang kanyang boses ay walang damdamin. Anak ko. Isang matandang nakasuot ng kulay abong balabal ang Natamba pasulong, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pira-pirasong mukha. Nahulog siya sa tabi ng walang buhay na katawan ni Alan, ang kanyang mga sigaw ng dalamhati ay umabot sa himpapawid. Isa kang walang pusong halimaw. Paano mo nagawa ito? Paano ka naging ganito kalupit? Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Tumitig si Benten kay Sebastian na may mga mata na puno ng galit, ang kanyang tingin ay puno ng puot. Ninjitngit ang kanyang mga ngipin at umatungal, pagpipire-piresuhin kita. Oo, sagot ni Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Masama siya at karapat-dapat siyang mamatay. Patayin kita para sa paghihiganti sa aking anak. Arg! Si Benten, isang banal na Panginoon Master, ay sumigaw sa galit at sinugod si Sebastian. Ngayon, ikaw o ako? Binala ni Sebastian ang kanyang espada nang walang pakialam, madaling iniiwasan ang atake ni Benten. Ang dulo ng espada ay nakalutang malapit sa lalamunan ni Benten habang si Sebastian ay ngumisi. Akala mo ba makakapaghiganti ka? Alamin mo ang iyong mga hangganan. Sebastian, pakawalan mo na siya. Sa wakas, siya ang pinuno ng nayon ng Golden Ox Village, sabi ni Reiner na may nag-aalalang ekspresyon, nakakunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Tumigas ang tingin ni Sebastian. Sumagot siya ng matatag, kung mabubuhay siya, magiging banta siya. Kapag kumilos ako, wala akong iiwanang mga hindi natatapos. Sa mga salitang iyon, kumislap ang espada ni Sebastian, tumagos sa lalamunan ni Benten sa isang iglap. Bumagsak si Benten na walang buhay sa tabi ni Alan. Umiling si Reiner sa pagdaramdam habang isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Si Benten ay mayabang,
pero ang kanyang mga krimen ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para magbago pa. Kung siya ay nabuhay, hihingi siya ng paghihiganti. Ako ang magdadala ng bigat ng kasalanang ito. Matapang na pahayag ni Sebastian na may matatag na tono. Sa huli, pati si Benten ay patay na. Mukhang kailangan nating pumili ng bagong pinuno ng nayon para sa Golden Ox Village, bulong ng isa sa karamihan. Sino pa kundi si Reiner ang makakagawa ng papel na ito? Sumabat ang isa pang tao. Siguro matagal nang hinihintay ni Reiner ang araw na ito, sabi ng isang tinig na may halong pang-aasar. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sabi ng isang tao. Si Reiner ay isang tao ng integridad. Hindi niya kailanman gagawin ang ganitong bagay. Tama na, putol ni Reiner na may seryosong ekspresyon. Humarap siya kay Sebastian at nagbabala, hindi naligtas ang lugar na ito. Pumatay ka ng mga tao mula sa Alpha Sect, at hindi magtatagal bago kanila matunten dito. Kung may isang mid to late stage transformative deity master na dumating, kahit ikaw ay hindi makakaligtas. Kabanata 1729. Naiintindihan ko. Ualis na ako ngayon at sisiguraduhin kung walang kalamidad na darating sa Golden Ox Village dahil sa akin, sabi ni Sebastian, alam niyang ang kanyang presensya ay magdadala ng kapahamakan sa nayon. Ngunit, nag-atubili siya dahil nag-aalala siya na ang kanyang pag-alis ay maaaring magdulot ng problema kay Reiner sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. May impluwensya pa rin ako sa mga kalapit na nayon. Walang sino man ang magtatangkang isisi sa akin. Tugon ni Reiner na may nakakaaliw na ngiti nang mapansin ang pag-aalala ni Sebastian. Kung gayon, ako'y magpapaalam na. Hinding-hindi ko malilimutan ang iyong malaking kabaitan, sabi ni Sebastian nang may paggalang habang malalim na yumuyuko kay Reiner, nagpapasalamat sa kanyang gabay. Sebastian, ayaw kong umalis ka, sabi ni Sheena, ang maliit niyang mukha ay puno ng kalungkutan. Ang makita siyang ganito ay nagpasakit sa puso ni Sebastian. Kung ayos lang, gusto kong dalhin si Sheena sa aking sekta. Aalis kami sa loob ng 2 buwan, pero sa ngayon, maaari siyang manatili sa aking tabi habang aalis ako kasama si Sebastian, sabi ni Leyley, ang tono niya ay kalmado at walang pakialam. Tumingin si Reiner kay Sebastian, pagkatapos kay Leyley at Sheena. Matapos ang mahabang buntong hininga, tumanggo na siya. Pero lolo, ayaw kong iwan ka, sabi ni Sheena na may luha, nahahati sa kanyang pagmamahal para sa kanyang lolo at sa hindi tiyak na hinaharap. Ang mga dakilang ambisyon ay nangangailangan ng mga dakilang paglalakbay, Sheena. Huwag din mahuli ang isang babae. Sundan si Leyley sa kanyang sekta, at tandaan na sundin ang kanyang mga plano, sabi ni Reiner nang may matinding seryosidad. Si Sheena ay tumalon sa mga bisig ni Reiner habang umiiyak ng walang tigil. Alalahanin mo ang aking mga salita, ang mga langit ay nagbabago, at ang mga bituin ay nag-aayos. Ang mga hangin ay hamihip, at ang mga ilog ay nag-uukit ng kanilang mga landas. Hanapin ang araw upang pawiin ang hamog, at yakapin ang puso ng karagatan upang yakapin ang lahat. Bamulong si Reiner sa tainga ni Sheena. Ang kanyang mahiwagang mga salita ay nag-iwan kay Sebastian at Leyley na nakakunot ang noo sa pagkalito. Lolo, hindi ko maintindihan, naputol na sabi ni Sheena habang nilalanggam ang kanyang maliit na ulo. Ayos lang kung hindi mo pa naiintindihan ngayon. Balang araw, maiintindihan mo rin. Tandaan mo, ang apelyido mo ay Bronn, at ang tahanan mo ay nasa Skywater, sabi ni Reiner na may banayad ng ngiti habang mahinahon niyang pinat ang ulo ni Sheena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalinlangan. Si Sebastian ay mukhang naguguluhan habang si Leyley ay halatang nanginginig. Parang may bagyo sa kanyang maliwanag na mga mata. Bronn. Skywater. Bulong ni Leyley sa sarili, habang ang kanyang ekspresyon ay nagiging seryoso. Magpakakampant ka, sir. Hindi ko bibiguin ang iyong tiwala, at hindi ko hahayaan na mapahamak si Sheena, seryosong sinabi ni Leyley. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Sebastian ng panandaliang pagkabigla ang mapagmataas at malamig na babaeng ito, na bihirang magpakita ng respeto sa sinuman, ay ngayon ay nagsasalita ng may paggalang para sa tila ordinaryong si Reiner.
Lubos siyang nalito. Salamat, sabi ni Reiner na may bahagyang pagtango, na para bang ang kanyang puso ay sa wakas ay mapayapa na. Halika na, Sheena, sabi ni Sebastian. Naiintindihan niya na kailangan munang manatili ni Leylay sa kanya at nasusundan ni Sheena si Leylay sa kanyang sekta para sa pagsasanay. Sa ngayon, kinakailangan niyang umalis kasama silang dalawa. Alalahanin mo ang mga salita ni Lolo. Balang araw, maiintindihan mo. Siguraduhing makinig kay Leylay, sabi ni Reiner, habang kumakaway kina Sebastian at sa iba pa habang umaalis ang mga ito. Lolo! Lolo! Sigaw ni Sheena. Sa halos mahigit 15 taong gulang, ito ang unang pagkakataon na mapapalayo siya sa kanyang lolo na naging sandalan niya sa buong buhay niya. Ang kanyang mga hikbi ay nakakalungkot. Bumalik si Reiner sa kanyang upuan sa ilalim ng puno ng osmundos sa gilid ng nayon, sinisindihan ang kanyang tabako. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kalungkutan. Nagtataka siya kung maiintindihan ba ng batang babae ang kanyang mga intensyon. Mahalaga na umalis si Sheena, upang matiyak na hindi siya maligaw ng landas kay Sebastian. Ang dualidad ng banal na katawan ay nakatakdang maging pambihira, bulong ni Reiner sa sarili. Isang puwersa na yayanig sa kalangitan, isang nilalang na humahamon sa hangin ng kapalaran at mga pagkakataon ng libo-libong buhay. Ang ganitong tao ay hindi pangkaraniwan, at ang mga naglalakad sa kanyang tabi ay tiyak na haharap sa mga buhay na puno ng kaguluhan at karangyaan. Tumangala siya sa madilim na kalangitan. Ang puno ng kariton ay nagsisimula ng maglaho, ngunit isang natatanging bituin ang kumikislap ng mas maliwanag. Ito ay kahawig ng isang makapangyarihang agila na naghahandang lumipad patungo sa kalangitan, ang tingin nito ay nakatuon sa mundong nasa ibaba. Alam mo ba ang tunay na background ni Ginoong Bron? Tanong ni Sebastian habang mahigpit na hawak ang maliit na kamay ni Sheena. Anong pakialam mo? Sagot ni Leylay na may bahagyang kunot noong. Ang boses niya ay tila malamig. Wag na. Kalimutan mo na lang na tinanong ko. Mabuti. Sebastian, Leylay, sa tingin niyo ba ayos lang si Lolo? Tanong ni Sheena, ang boses niya ay may halong pag-aalala. Bagaman bata pa, ang kanyang katapatan at pagmamahal para sa kanyang lolo ay malalim. Kahit na umalis na siya kasama sina Leylay at Sebastian, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sheena. Ayos lang ang lolo mo, sabi ni Sebastian habang mahinang hinahaplos ang kanyang ulo at nag-aalok ng nakakaaliw na ngiti. Ngunit, sa kaibuturan, nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Reiner, tahimik na umaasa na magiging maayos ang lahat tulad ng kanyang ipinangako. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Sebastian, hindi pamilyar sa lawak ng Celestial Region. Ito ang Mount Mo, sa estado ng Luingten. Ang Alpha Sect dito ay hindi gaanong malaki o maliit. Magtutungo tayo sa silangan sa loob ng Luingten, kung saan matatagpuan ang pangunahing teritoryo ng Alpha Sect, ipinaliwanag ni Leylay. Sa teritoryo ng Alpha Sect. Perpekto, sabi ni Sebastian na may bahagyang ngiti, bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata. Alpha Sect. Paparating na ako. Tingnan natin kung ano talaga ang Alpha Sect na ito. Pagkatapos ng lahat, ang makilala ang sarili at ang kaaway ay magdudulot ng tagumpay sa bawat laban. Kabanata 1730. Saan kayo nagmula? Biglang lumitaw ang mahigit 10 figure at harangin ang daraanan ni na Sebastian at ng kanyang mga kasama. Wala kang pakialam kung saan kami galing. Malamig ang mukha ni Sebastian. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talam habang tumawid ito sa kanila. Mukhang sawa ka na sa buhay. Alam mo ba kung sino ang pinaglilingkuran namin? Isang matipunong kabataang may mabuhok na mukha ang sumilay kay Sebastian at sa kanyang grupo ng may matinding at nakakatakot na mga mata. At bakit ko naman pakialamanan kung sino ang pinaglilingkuran mo? Sagot ni Sebastian na may pang-asar na tunog. Makinig ng mabuti. Ang taong pinaglilingkuran natin ay walang iba kundi ang batang tagapagmana ng Alpha Sect, ang apo ng mismong pinakamatandang guro. Sa mga 10,000 milya na ito, sino ang hindi nakakakilala sa lakas ng Alpha Sect? Isang ignorante at batang paslit na katulad mo ay nag-aanyaya ng kamatayan.
Sigaw ng lalaking may balbas. Ang tagapagmana ng Alpha Sect. Isang kaisipan ang pumasok sa isip ni Sebastian, baka nandito ang taong ito para magdulot ng gulo sa Golden Ox Village, naghahanap ng paghihiganti para sa mga miyembro ng Alpha Sect na kanyang pinatay. Ang anak ng mayamang pamilya ay may hawak na pamaypay at nakadamit ng marangyang kasuotan. Mukha siyang pino sa unang tingin. Gayunpaman, ang kanyang mapanlikhang mga mata ay nagkanulo sa kanya, dahil puno ito ng nakakadiring pagnanasa. Tumingin siya kay Leyley at ngumisi. Yung babae sa tabi mo. Sapat na siya para maglaway ang sinuman. Isang tingin lang sa kanya, at parang nanghihina na ako. Walang hiyakal na natiling malamig ang ekspresyon ni Leyley habang napuno ng paghamak at pagdiriin ang kanyang mga mata. Hey! Mas malamig, mas masarap. Gusto ko ito. Elio Lancaster ay ngumiti ng bastos. Pinatunog niya ang kanyang daliri at nagutos. Bevel, alisin mo yang pangit na iyon. Itong dalawang babae akin na sila. Sebastian, ayaw ko sa kanya. Ang sama-sama niya. Si Sheena, na halos teenager pa lang, ay mahigpit na kumapit sa manggas ni Sebastian. Huwag kang matakot, Sheena. Ang mga katulad niya ay hindi nabubuhay ng matagal, sabi ni Sebastian ng kalmado, ang boses niya ay walang damdamin. Pumikit ng mapanganib ang mga mata ni Elio. Anong karapatan mong sumagot sa akin? Patay ka sa araw na ito, bata. Hindi mo naman talaga balak na makaalis ako ng buhay, di ba? Malamig na sagot ni Sebastian. Bevel, patayin mo siya. Nakuha ko na, Ginoong Elio. Mga kapatid, tara na. Dumilim ang mukha ni Bevel Lisi habang sinasabi ito. Bilang isang kilalang tao sa mga panlabas na disipulo ng Alpha Sect, ang kanyang lakas ay umabot na sa gitnang yugto ng Holy Lord Master, na nagbigay sa kanya ng kalamangan kahit sa ilang mga huling yugto ng Holy Lord Masters. Ang iba pang kasama niya ay kinabibilangan ng 3 late-stage Holy Lord Masters at 6 na middle pinnacle stage Holy Lord Masters. Si Sebastian at Leyley, parehong nasa maagang yugto ng Holy Lord Master, ay tila nasa kawalan ng kalamangan. Samantala, ang batang babae, si Sheena, ay halos hindi pinapansin sa kanilang mga mata. Kaya kung talunin siya mag-isa. Pang-aasar ni Bevel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang tinukso niya si Sebastian. Gayunpaman, walang reaksyon si Sebastian, hindi man lang siya pinansin, na lalo pang nagpagalit kay Bevel. Isa lang ang pagkakataon mong umatake, sabi ni Bevel nang may kay-abangan. Okay. Sagot ni Sebastian ng kalmado. Bago pa man tuluyang makalabas ang mga salita sa kanyang bibig, naglaho ang kanyang anyo. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok diretso kay Bevel na may kasamang kislap. Wala pang oras si Bevel na makapag-react, ang lakas ng puwersa ni Sebastian ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Wala kang laban sa akin, malamig na sinabi ni Sebastian habang sinundan ito ng 2 suntok pa, na nagpada pa kay Bevel. Ang mukha ni Bevel ay nag-iba sa sakit, at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Hindi ko ito mapaniwalaan. Sigaw ni Bevel sa pagsalungat, hinugot ang kanyang malaking espada at nagmamadaling sumugod. Ngunit madaling kinuha ni Sebastian ang talon mula sa kanyang mga kamay at itinapon ito sa tabi na parang wala lang. Hinding-hindi mo ako matatalo, sabi ni Sebastian, ang boses niya'y walang emosyon. Sinubukan ulit ni Bevel na salubungin siya, pero mabilis na nakialam si Elio. Huwag kayong maging pabaya. Lahat, sabay-sabay tayong umatake. Sigaw ni Elio. Masusunod. Sumama ang 9 na lalaki kay Bevel, at mahigpit nilang pinalibutan si Sebastian.